Hello, good morning everyone. I'm back with another video. So, for today's video is just a normal day na gusto kong i-shoot kasi today is November 21. It's ano ba ang kati ng ilong ko palagi. So, today marks my first year again here in Saudi Arabia. Kala niyo yun, isang taon na ako dito. Yung unang tapa ko dito sa Riyadh was 2015. So, I spent 2 years here sa Riyadh before up to 2017. And then, eventually, I stopped and went back to Philippines to look for opportunities there dahil tapos na rin naman ang kontrata ko dito sa Riyadh noon. But unfortunately, hindi tayo nakahanap ng trabaho sa Pinas. And yung trabaho ko ngayon na in-applyan ko was They was the one. Oh my God. last year was isang taon ko din siyang inantay, and sila yung pinakaunang nagbigay ng offer sa akin kaya ko siya tinanggap. At yun na nga, yun ay yung trabaho ko ngayon dito sa Riyadh. Researcher slash secretary slash desk admin slash receptionist slash t-boy slash messenger. A few moments later. Napakawalang gana nung una nagsalitang yon. Sino ba yon? Eto, nabasa niyo ba yung title dito sa baba? Ang gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako naging OFW dito sa Saudi Arabia at kung ano yung mga pinagdaanan ko. Ready ka na ba? Hello, my test, handa ka na ba? Handa ka na ba? Well, ang mga sumusunod ay base lamang sa aking mga experiences. Hindi ko sinasabi na ganito lahat ang pagdadaanan ng mga aplikante gusto maging OFW dito sa Saudi Arabia. But this is just based on my experiences. Huwag ka mag-alit ha. Huwag kang mangaway. Kung ikaw ay isang aplikante, of course, hindi naman lalapit sa'yo ang trabaho. Kailangan mo mag-apply. Una, kung meron ka namang computer, laptop, cellphone, lalo na kung may internet sa mga yon, pwede mong gamitin yan to search online for job opportunities. Gaya ng ginawa ko. Nandyan yung trabahokalya.com, pain.com, halimaw.com, at marami pang iba. But those three are just my main source of job opportunities. Pakatapos, at since nag-apply ako online, the recruitment agency or the recruiters from that agencies will be contacting me or tatawagan nila ako para pumunta sa office nila at umattend ng isang interview. Interview ito. Kailangan mo pa rin maghanda. Okay? Or kung masipag ka naman lumabas at marami kang pamasahe, pwede kang pumunta sa local agency sa Pilipinas. Basta siguraduhin mo, tandaan mo, dapat sa mga lisensyadong agency lang. Okay? At dahil naimbitahan ka na pumunta sa kanilang opisina para umattend ng isang interview, unang-una mong kailangan gawin, maligo. Dahil malay mo, plus point ang mabango. Bago ka pumunta sa kanilang office, kailangan bit-bit mo ang 100% mong confidence level para one time, big time, tanggap ka na kaagad. At pag naimbitahan ka na sa interview na yan, kailangan mo umattend ng naka-formal attire. Or yung presentable, hindi yung naka-t-shirt ka lang, or santos, chinelas, ganyan, dahil hindi ka naman pupunta sa kapitbahay mo. Mag-a-apply ka ng trabaho. At kung hindi ka naman papalarin, huwag kang panghinaan ng loob dahil marami pang nakapalibot na agencies dyan na naghahanap ng Filipino workers abroad. Pakatapos, during the interview proper, kailangan with eye-to-eye contact. Doon sa nag-i-interview mo, hindi yung nakayuko kang ganyan o kaya kung ano-anong ginagawa mo dahil kinakabahan ka. Eye-to-eye contact and iparamdam mo doon sa interviewer mo na confident ka na kaya mo yung trabaho. Ganun lang kadali. Congratulations! Natanggap ka na. Pero hindi ka pa lilipad ng bansa para magtrabaho at maging isang ganap na OFW. Dahil marami ka pang pagdadaanan. Tulad ng kailangan mong matapos lahat ng requirements. Una dyan, ang medical exam. Kailangan positive ang magiging result ng iyong medical exam para mag-proceed ka to the next process. Pangalawa,
base sa aking pinagdaanan, ako ay nagdaan din sa isang TESDA training or NC2 certification dahil ito ay required sa visa na aking ina-applyan. At ito yon. Kita niyo yan? Hindi mo nakita. Sa TESDA training na yon, ang matututunan mo ay kung paano ka maglaba, magluto, maglinis, ayos ng kama mo, magplansya, lahat-lahat na basta tungkol sa gawaing bahay. Pangatlo, sa bawat OFW, kailangan mong ma-accomplish ang pre-employment orientation seminar through online tulad nito. Pang-apat, kailangan mo rin umattend ng isang orientations na inarrange ng OWA. Ito ay ang tinatawag nilang, di ko kabisado Comprehensive Pre-Departure Education Program or CPDEP for HSW. Ito yun hindi ako nagjo-joke Ito yun Ang tinuturo doon ay Language and Culture Familiarization Seminar. Ito lang naman yung basic knowledge or basic informations na kailangan mo malaman about the Middle East for 2 days. Para sa akin, ito yung pinakahuling requirement na kailangan ma-accomplish ng isang soon-to-be OFW. Ito ay ang tinatawag nilang PDOS o Pre-Departure Orientation Seminar. Ang PDOS para sa akin ay ang isang indication na malapit na akong malis ng bansa. Pero hindi mo lang to basta-basta a-attendan. Kailangan mo makinig na maigi at isa puso lahat ng mga sinasabi during the PDOS orientation dahil para sa iyo din naman to. Ang pinaka-highlight ng orientation nito ay ang pagka-homesick mo dahil of course hindi ka naman sanay na malayo sa family mo, but still there are a lot of ways on how are you going to cope up with the situation and fight with this homesickness. Tulad ng pag-focus mo sa trabaho mo, or if meron ka namang cellphone or computer na merong internet, you can still connect and communicate with your families or loved ones in the Philippines para hindi mo maramdaman yung homesickness. So natapos mo na lahat ng requirements mo at kumpleto na-compile mo na lahat, pero sana wag mo lang na basta iiwan ng family mo or mga friends mo dahil hindi ka lang naman magbabakasyon sa ibang bansa, magtatrabaho ka doon, meron kang kontratang kailangan mong tapusin, hindi lang ito basta 1 taon or 2 taon, it could be much longer than that. So for the remaining days na bago ka lumipad sa ibang bansa, patungo sa ibang bansa, you have to make the most of the remaining days with your family. Make it memorable para hindi ka mag-iiwan ng malungkot na memory sa kanila. Ang maalala lang nila is yung bonding nyo. Ayan na, palipad ka na, malapit ka na maging katulad ko na isang OFW. Sa paglipad mo, hangad ko ang iyong kaligtasan na makarating ka ng buo at safe sa bansang gusto mong pagtrabahuan o kaya dito lang sa Saudi Arabia. At pagtapak mo dito sa bansang ito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, huwag mabahala. Char. Kailangan mo lang maging matapang at matatag. Kailangan mo lang din isipin palagi sa sarili mo yung hindi puro kalungkutan na malayo ka sa family mo. Ang isipin mo yung goal na gusto mong makamit dahil may pangarap ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, gusto mong umasenso sa buhay. Kung bago ka sa bansang ito, of course, abide the rules ng bansang pinuntahan mo para hindi ka magkaroon ng problema. Pero ang akin lang mga kaibigan, makinig na maigi. Kung gusto mo magtrabaho sa Saudi or kahit sa mga lupalok ng mundo, baka isipin mo maigi ng maraming beses para hindi ka magsisi sa uli sa nagawa mong desisyon na iwan ang pamilya mo sa Pilipinas para magtrabaho dito sa Saudi or kaya sa ibang bansa. Tapos malulungkot ka lang din. At uuwi ka lang din agad at wala kang natapos na kontrata. Hindi ka rin nakaipon, hindi ka rin bigay ng support sa family mo, walang nangyari. Ulitin ko, pag-isipan mong maigi bago ka mag-decide na magtrabaho sa ibang bansa. Entiendes? Intindihan mo? At dyan na nga nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to hit the like button and the subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, at i-hit mo na rin ang notification bell katabi ng subscribe button para ma-notify ka every upload. See you!